Revelation chapter 20 verse 11 to 12. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Magandang araw at tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang Great White Throne. At ako na pong turuan na natutuhan ko ngayong araw ay Pastor Russell Ocampay. The Great White Throne is final judgment. Sa vision po ni Apostol Juan o ni John, Apostle John, nakita niya po yung isang napakaliwanag at puting trono na sumasagisag po sa kabanalan, kadasilayan at katarungan ng ating Panginoon Diyos. Sa harap po ng trono, yung buong sangkatauhan, mga patay, dakila man o hindi dakila, mayaman o mahirap, alipin o hindi, ay muling binubuhay upang umarap sa ating Panginoon Diyos. Wala ni isang nakakataas sa sandaling ito. Lahat po ng kailangang managot sa kanilang mga buhay. At tawag po na final judgment ay nangangahulugan na ito po ay pinakahuling hatol. Wala nang ibang pagkakataon, apela o pagbawi. Kumbaga sa ating tawag dito, justice system in the Philippines, it is the Supreme Court. Kasi Supreme Court is the highest court in the Philippines, in the institution of the Philippines. Tapos na po yung panahon ng biyaya o yung time of grace at yung lahat ng tatanggap ng walang hanggang kapalaran, kalitasan man o kaparusahan, sila po ay haharap doon eternally na. Kung eternally salvation, yun po yung makakamtan nila na eternal. At kapag kaparusahan naman po, walang hanggang kaparusahan naman po yung ihahatol sa kanila. Yung sino man pong nabubuhay noon sa kasalanan ngunit tumanggi po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos ay harap po dito. Ganyan din po yung mga nagpakabanal. Hindi ito tulad ng mga korte sa mundo na may kahinaan o weakness. Ito pa yung perfectong hatol mula sa ating Panginoon Diyos sa isang banal at makatarungang Diyos. Kasi nga po kung yung court system natin dito sa earth, sa ating mundo, kung mayaman ka, kung marami kang connection, kung medyo maangat o sikat yung pangalan mo, pabor sa yung batas. Pero sa hatol po ng ating Panginoon Diyos, hindi ganun perfecto at flawless po ang judgment of our Lord God. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampay, judgment is based on the books of works. Ang paghuhukom po base po sa gawa ay nagpapakita ng katarungan ng ating Panginoon Diyos. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng mga hatol na walang batayan. Yung bawat tao po ay hinahatulan ayon po sa kanyang ginawa habang siya po ay nabubuhay. Pero yung importante ring tandaan, yung mga gawa ay hindi batay sa kaligtasan o batay ng kaligtasan o or kagaya pa na sinabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, we have been saved by grace, not by works, so that no one may boast. Yung gawa po ay hindi batayan ng salvation o ng kaligtasan, kundi basihan lang po yun ng paghukom. Kung wala po yung pangalan ng isang tao sa Book of Life, yung gawa niya, kahit gaano pa ito kabuti, kahit gaano pa ito kasama, ay hindi sapat upang siya po ay maligtas. Sa kabilang banda po, para sa mga ligtas na, yung kanilang mga gawa ay susukatin para sa kanilang makakamit na gantimpala. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ng Pastor Russell Ocampay, salvation is based on the Book of Life. Yung Book of Life po ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong tumanggap sa ating Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas at namuhay sa pananampalataya. Hindi mo makukuha yung pangalan mo sa aklat ng buhay sa pamamagitan ng mabuting gawa lamang, pagiging reliyoso o tagapasunod ng tradisyon o ng culture. Yung tanging paraan po para mapasama sa Book of Life ay sa pamamagitan po ng faith in our Lord Jesus Christ, sa pagtanggap sa kanyang alok na kapatawaran at kaligtasan. Kaya habang yung mga gawa ay hinahatulan o kasama sa final judgment, yung tunay po na batayan ng kaligtasan ay nasa Book of Life, yung ating pangalan, and it is the key, yung the key po to have our name in the Book of Life is to have
faith in our Lord Jesus Christ. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, yung batayan para maisulat tayo sa Book of Life. Kaya habang maaga pa, repent, 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 and have faith sa ating Panginoong Diyos. Maniwala tayo siya ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Yung sinumpong nasa aklat na ito ay hindi na hatulan sa apoy ng impyerno, kundi tatanggap ng buhay ng walang hanggan. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.